Tawagin niyo na lang akong Gina. Nangyari ang karanasang ito, nasa edad 14 ako. Hinding-hindi ko makakalimutan ito habang buhay. Isang araw, nag-iisa lamang ako sa bahay. Ang mga magulang ko ay nasa trabaho pa at ang mga kapatid ko naman ay nasa bahay ng lola namin. At napakalayo ng bahay nila lola sa bahay namin. Sa umpisa, nagsasaya pa ako at malayang nanonood ng paborito kong palabas sa telebisyon at kung ano-ano pang mga bagay na kinatutuwaan kong gawin mag-isa. Hanggang sa mainip na ako. Tinawagan ko si mama. Nagpaalam ako na kung pwede papuntahin ang mga kaibigan ko sa bahay at pumayag naman siya. Habang naghihintay ako sa pagdating nila, may narinig akong kumalabog sa taas ng bahay namin. Alam ko na mag-isa lamang ako ng mga oras na yun. Gusto kong umakyat para tingnan. Nang malapit na ako sa hagdan, nakita ko na isa sa mga manika ko ay nalaglag sa sahig. Kaya yumuko ako para damputin iyon. Pag-angat ng ulo ko, natawag ang aking atensyon ng isang batang babae na nakatayo sa pinakaibabaw na baitang ng hagdan namin. Alam kong nakatitig siya sa akin kahit hindi ko masyadong maaninag ang mukha niya dahil sa medyo madilim. Halos mabuwal ako sa sobrang takot nang biglang may kumatok sa pinto namin. Patakbo kong binuksan iyon. Laking tuwa at pasasalamat ko dahil dumating ang mga kaibigan ko sa tamang oras. Kaagad silang nagharutan at dinamay ako. Nawala sa isip ko pansamantala ang babae sa hagdan. Isa sa mga kaibigan ko ang biglang naglabas ng cellphone at kumuha ng larawan namin. Kumuha pa siya ng marami pang larawan habang nagtatawanan kami. Nang tiningnan na namin isa-isang larawan, laking gulat namin nang may nakita kaming isang batang babae na nakatayo sa likod namin. Ang nakakatakot pa, wala siyang mukha. Madilim lamang ito. Walang mata, walang ilong. Sinabihan ko si Chris na burahin ang larawan. Sinabi niya na habang binubura, parang may mali sa cellphone niya. Kinuha ko ang cellphone niya at ako na ang gustong magbura. Ngunit kahit anong gawin namin, hindi ito nabubura. Nang bigla kaming may narinig na yabag sa taas at para itong bababa. At sumabay pa ang ilaw na biglang nagpatay-sindi. Hindi na kami nakatiis at nagunahan kaming takbo palabas ng bahay. Isa sa mga kaibigan ko, si Angel, itinuro ang kwarto ko. May tao daw doon. Nang tiningnan ko, nandoon ang babaeng walang mukha. Katulad ng nasa larawan. Nagsigawan kami sa sobrang takot. Tinawagan ko si mama. Hindi siya makapaniwala. Pero sinabihan niya akong kumalma. Parating na daw siya. Mga 5 minuto na lang. Pagdating, hinalughog ni mama ang buong bahay. Ngunit wala siyang nakita. Ni bakas ng bata. Mula nun, hindi na ako iniwan mag-isa sa bahay. Lagi na akong isinasama sa mga kapatid ko. Pinapangarap ko nga na sana imahinasyon ko na lang ang lahat. Ngunit nagkamali ako ng pinangarap dahil yun lang pala ang simula. Palagi nang nagpapakita sa akin ang batang babae. Sobrang awa sa akin ni mama sa tuwing nanginginig ako ng takot. At hindi naglaon, nagpasya na rin kaming lumipat ng bahay.